Kung si Sven ay maaaring mamatay lamang tulad ng sa orihinal ngayon, hindi na ako mag-alala. Habang pinagmamasdan ko si Sven, napansin din ni Chenayon na dapat kong panoorin sila. Kahit na dati akong tila walang malasakit, ngayon ay pinagsama-sama ko ang pag-hover sa kanilang paligid. Hindi mapigilan ni Chenayon na magtaka kung mayroon ba akong damdamin para sa kanya. Nang makita ito, biglang paalalahanan siya ni Sven na maging maingat, dahil ang mga paglaho ay madalas na kamakailan. Ngunit nang sinabi ni Chenayon na hindi niya iniisip na ako ang uri ng tao, agad na nagbago ang hitsura ni Sven. Di nagtagal, nagsimula ang pagkilos ng pangangaso. Sina Sven at Chenayon ay may isang pusta sa kung sino ang maaaring mahuli, at ang nagwagi ay maaaring gumawa ng isang nais mula sa natalo. Kapag naghiwalay sila kay Hunt, sa wakas ay tumigil si Sven sa pagtatago ng kanyang mga kakayahan at ginamit ang mga kapangyarihan ng Demon IC upang mabilis na matuyo ang mga nilalang. Di nagtagal, dinala ang tinig ni Chenayon. Nagdala siya ng mga trepeo ngayon, iniisip na nanalo siya, ngunit nang makita ang biktima sa likuran ni Sven, nanlaki ang mga mata ni Chenayon. Walang magawa, kailangan niyang parangalan ang pusta at pagkatapos ay tinanong si Sven kung ano ang nais niya. Sa hindi inaasahan, bigla niyang kinumpirma ang kanyang damdamin kay Chenayon. Nang walang pag-aatubili, ang hangarin ni Sven ay mag-date kay Chenayon. Nanunood mula sa mga anino, hindi ako nagulat. Ang demonyo na si Sven ay gumawa ng isang pakete ay isa sa pagnanasa, at ang kanyang mga hangarin ay lumakas mula ng maging isang djinn. Nang ipagtapat ni Sven ang kanyang damdamin, tiyak na tinanggihan siya ni Chenayon. Ipinaliwanag niya na may tatanggi sa isang pagtatapat mula sa isang taong kilala nila ng mas mababa sa isang linggo. Naririnig ito, lumitaw si Sven na labis na nabigo. Idinagdag ni Chenayon na mas pinipili niya ang isang tao na mas malakas kaysa sa kanyang sarili, kaya't hindi niya matatanggap ang damdamin ni Sven. Habang tumalikod si Chenayon, hindi na makontrol ni Sven ang kanyang sarili at biglang inatake ang hindi mapag-aalinlanganan na si Chenayon. Matapos ang kanyang galit na pag-atake, naisip ni Sven na siya ay nagtagumpay, ngunit nakarating ako sa oras at hinarang ang karamihan sa mga pinsala sa isang aether na kalasag. Una kong nais na suriin ang kondisyon ni Chenayon, ngunit ang demonyo na si Sven ay napakabilis para sa akin na yumapekto. Pinapanood ako na inalis, tinangkan ni Chenayon na iligtas ako, ngunit nasira na ang kanyang busog. Sa isang sandali ng krisis, ginamit ni Chenayon ang kanyang mga kamay bilang isang espada, mabilis na nakatuon sa magic sa pagitan ng kanyang mga palad. Sa ganap na demonyo ni Sven sa harap, sa wakas ay tumigil si Chenayon. Sa kanyang pagkilos, ang makapangyarihang magic ay sumaklaw sa buong lugar. Sa aking nobela, may mga paminsan-minsang mga karakter na may malaking potensyal na hindi napagtanto ang kanilang mga kakayahan dahil sa pagpili ng mga maling sandata, at si Chenayon ay isa sa kanila. Ang talento ni Chenayon ay hindi kailanman inilaan para sa busog. Kung gumamit siya ng isang espada, maihahambing siya kay Kim Suho. Galit, hinimas ni Chenayon ang kanyang kakilakilabot na enerhiya na espada, at sa welga na iyon, ang demonyo na si Sven ay nawawala, naiwan lamang. Si Chenayon ay natakot din sa kanyang sariling kapangyarihan, at nag-usisa ako tungkol sa pamamaraan na ginamit niya. Hindi niya alam ang sarili. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano ako, at nang marinig ay okay ako, sa wakas ay ngumiti si Chenayon. Ngunit sa susunod na segundo, nakaramdam siya ng nahihilo at pagkatapos ay gumuho sa harap ko. Kalaunan ng gabing iyon, dahan-daang nagising si Chenayon. Medyo malabo pa, nagulat siya upang mahanap ang sarili ko sa aking likuran. Nang makita na hindi siya nagigising, napagpasyahan kong dalhin siya sa bundok. Gising na ngayon, hiniling ako ni Chenayon na pabayaan siya. Ngunit sa sandaling sinubukan niyang tumayo, nadama siya ng mahina at gumuho muli. Nagpanik siya dahil hindi niya makontrol ang kanyang mga binti. Naguguluhan, tinanong ko kung hindi pa ba siya nakaranas ng pagkapagod ng magic. Si Chenayon ay mukhang nakakagulat, kaya't ipinaliwanag ko lang na ang kanyang mahika ay maubos, at mahirap na lumipat sa kanyang sarili ng ilang sandali. Kasunod ng aking mungkahi, natapos ko na ibalik ang Chenayon. Sa paglalakbay, tinanong ko kung magpapatuloy ba siya ng paggamit ng isang bow at arrow, lalo na naibigay ang mga kaganapan ngayon. Dapat alalahanin ni Chenayon na ang kanyang swordsmanship ay higit sa kanyang archery.
Kung maaari siyang lumipat sa swordsmanship, kasama ang kanyang mahiwagang talento na lumampas kay Kim Soo-hoos, tiyak na siya ay magiging isang ganap na nangingibabaw na puwersa sa mga malalaking digmaan. Gayunpaman, ang paghuhusga sa galit na pagmumura ni Chen Ayon, na nakakumbinsi sa kanya na isuko ang busog at araw na sinanay niya sa loob ng maraming taon ay tila hindi malamang. Makalipas ang ilang sandali, nakarating kami sa transport point. Nabanggit ko na kailangan kong bumalik bago ang curfew ng dormitoryo, at nakikita ito. Nagmamadali akong hiniling ni Chen Ayon na isama siya dahil hindi pa rin siya malayang makagalaw. Kinabukasan, ang balita ni Chen Ayon ay inaatake ng isang Jin na mabilis na kumalat sa buong paaralan. Pagkatapos ng klase, nagpunta ako upang panatilihin ang aking appointment. Nang buksan ang pintuan ng silid-aralan, si Kim Soo-ho, na humiling sa akin na dumating, ay naghihintay na, ngunit hindi siya nag-iisa si Kim Horek, Shin Jong-hak, Yu Yena, at sa wakas ay nandoon din si Leon Don. Tila lahat ng mga pangunahing karakter ay nagtipon-tipon. Ang araw bago ang insidente ng hunting club, nang humingi ng tulong si Kim Soo-ho imbestigahan. Bagaman ang paaralan ay magsasagawa ng sariling masusing pagsisiyasat, isinasaalang-alang na ang naganap ay malamang na isang mag-aaral. Iminungkahi nito ang isang panloob na pagsisiyasat ng mga mag-aaral para sa mas mabilis na mga resulta. Ang mga kinatawa na pinili para sa pagsisiyasat ay sina Kim Soo-ho, Shin Jong-hak, at Chen Ayon, na maaari ring mag-imbita ng iba na tumulong. Pinili ako ni Kim Soo-ho dahil alam niya na may matalim na paningin ko, at binanggit niya si Chen Ayon na inirekomenda ako. Sa pag-iisip ng SP na maaari kong kumita, pumayag akong tulungan si Kim Soo-ho. Ngayon na ang lahat ay halos dumating, maliban kay Chen Ayon na hindi maaaring dumating dahil sa kanyang mga pinsala, sinimulang ibahagi ni Kim Soo-ho ang kanyang teorya sa kaso. Una niyang iminungkahi na ang nagkasala ng mga pagkawala at ang Jin na sumalakay kay Nayon ay hindi pareho. Ang casual na sanggunian ni Kim Soo-ho kay Chen Ayon ay nag-spark ng sama ng loob ni Shin Jong-hak. Sa ito, nagbuntong hininga si Kim Soo-ho at pagkatapos ay ginamit ang kanyang buong pangalan. Sa pangkalahatan, naniniwala si Kim Soo-ho na ang susunod na target ni Jin ay malamang na si Chen Ayon. Tinanong niya kami kung mayroon kaming anumang mga sospek na nasa isip o napansin ang sinumang kumikilos kamakailan. Sa una, nais kong obserbahan kung paano nagbukas ang kwento ng hindi sinasadyang nakakagambala sa tulan ng lakad, ngunit sa tatlong pagkawala sa loob ng 2 linggo mas mabilis kaysa sa aking orihinal na kwento alam kong ang mga may akda ay gumawa ng mga pagbabago. Kung nagpatuloy ito, ang bilang ng mga biktima ay dumarami na lampas sa pag-asa. Matapos ang aking kamakailang karanasan kay Chen Ayon, napagpasyahan kong hindi ko na hindi napapansinin ang sitwasyon para sa kapakanan ng balangkas. Kaya, kinuha ko ang inisyatibo upang ipahayag ang aking hinala na ang pangulo ng akademikong club na si Yoon Haen, ay kainahinala. Tumahimik agad ang silid. Nabanggit ni Kim Soo-ho na si Yoon Haen ay malapit sa unang biktima at naimbestigahan na pinatunayan ang kanyang alibay. Ipinapaliwanag ko na maaaring gumamit siya ng magic ng hypnosis upang maakit ang biktima sa kanya nang agad na tinanggihan ni Shin Jong-hak ang aking punto. Hindi niya akalain na ang isang magic na hypnosis lamang ay maaaring gumawa ng mga elit ng kubo ng salamang kero ng masunurin na makinig. Sa oras na ito, pinahit ni Yena ang mga talahanayan sa akin, na hinahanap na kakaiba na sa kabila ni Yoon Haen na mayroong isang alibay, nagpatuloy ako sa aking mga hinala. Bukod dito, nadama ni Yena na kumpara kay Yoon Haen, mas malamang na ako ang Jin. Ang kanyang mga salita ay iniwan ako ng hindi kapanipaniwala, at si Kim Soo-ho ay dumating din sa aking pagtatanggol, na itinuro na mayroon akong mga tala sa teleportation sa dati nang ipinapalagay na mga oras ng mga krimen. Pagkatapos ay ginamit ni Yena ang aking naunang pagbanggit ng magic ng hypnosis bilang isang halimbawa, na pinagtutuunan na ang mga tala sa teleportation ay madaling mas mali. Sa likuran namin, tumayo si Kim Horek, handa ng pisikal na subukan ako mismo. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagbugbog sa akin, magsasalita ako o magbabago. Maliban kay Kim Soo-ho, walang tumutol sa pamamaraang ito, na tila sumasang-ayon sa pamamaraan ni Kim Horek. Nakikita ito, hindi ko maiwasang matigil, at sa lalong madaling panahon ako ay pisikal na nakikipag-clash kay Kim Horek. Mabilis na namagitan si Kim Soo-ho upang ihinto kami.
Kapag huminahon, sinabi ko sa lahat na kung hindi nila ako pinagkakatiwalaan, maaari lamang nilang tanungin si Chen na yun, dahil pareho kaming dumalo sa kaganapan sa Pangangaso sa araw na iyon. Gayunpaman, nagdulot ito ng sama ng loob ni Shin Jong-hak. Galit siya tungkol sa kung bakit iugnay ko ang aking sarili kay Chen na yun. Habang lahat kami ay nagtutulungan upang puksain ang Jin, maaari kang maglaro lamang ng mga nakakainis na mga banga. Sa ganito, si Shin Jong-hak ay lumipad sa isang galit, at mabilis na pinahintulutan siya ni Lee Yong-gun. Matapos muling sabihin na si Yoon Hayan ay isang malamang na pinaghihinalaan, tumalikod ako at umalis. Ngunit sa sorpresa ng lahat, biglang inatake ako ni Kim Horek, walang pinigilan. Sa kabutihang palad, pinayagan ako ng aking mga instincts na yumigtad ang krisis. Lumingon sa mapagmataas na pag-uugali ni Kim Horek, inilabas ko ang aking pistola, handa na magturo sa kanya ng isang aralin. Tulad ng malapit na kaming lumaban, namamagitan si Kim Suho upang ihinto kami. Malinaw siyang hindi nasisiyahan kay Kim Horek at sinabi rin kay Yu Yena na kung may mga pag-aalinlangan, maaari rin nilang tanungin ng direkta si Chen na yon. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, nagpunta si Yu Yena upang makipag-ugnay kay Chen na yon. Umalis ako sa silid-aralan nang hindi lumingon. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Yu Yena ang mga hinala kay Chen na yon. Ang pakikinig na pinaghihinalaang nila ako, may kumpiyansa na sinabi ni Chen na yon, si Kim Hajing ay hindi maaaring maging Jin. Nang ako ay lumakad sa labas, madilim na. Ang mga kaganapan sa ngayon ay ganap na pinukaw ang lahat ng aking damdamin. Ang pagiging naka-embroiled sa aking sariling kathang-isip na mundo ay isang bagay, ngunit ang pakikipagtalo sa mga karakter na aking ginawa ay isa pa. Matagal na ako sa mundong ito, nawawala ang aking mga magulang at kaibigan, na nais na bumalik sa aking tahanan. At kung ang oras sa orihinal na mundo ay nakasynchronize, kung paano nakabagbag damdamin ang aking mga magulang ay dapat nawala ako. Ang pinakakritikal na tanong ay kung maaari ba akong bumalik. Sa aking sandali ng kalungkutan, isang abiso ang lumitaw na nagsasabing tumaas ang aking pagiging matatag. Nakikita ito, hindi ko maiwasang mapanghimasok kung paano hindi naaangkop ang tiyempo ng mensaheng ito, ngunit ipinapaalala rin ito sa akin na ang aking pagiging matatag ay talagang napabuti. Kung hindi man, maaaring sumuko na ako sa paghahanap para sa isang paraan pabalik ngayon. Ginawa lang nila akong mas determinado na bumalik sa bahay. Sa kabilang linya, pagkatapos na panuurin akong lumakad palayo, dahan-daang bumalik si Kim Suho. Tinanong ni Yu Yena si Kim Horek kung ginamit niya ang kanyang kakayahang atake. Ang isang marksman na tulad ko ay nagdodging ng isang malapit na saklaw na pag-atake ng kakayahan ay lubos na kainahinala kahit na kung paano mo ito tinitingnan. Pagkatapos lamang, ang relo ni Yu Yena ay nakatanggap ng isang mensahe. Ito ay isang paanyaya mula kay Yoon Hayan na humiling sa kanya na pumunta sa silid ng pag-aaral bago ang talakayan sa akademikong bukas upang pag-usapan ang tungkol sa isang bagay. Si Yu Yena, tiwala sa kanyang mga kakayahan, sumang-ayon na pumunta, hindi alam na sa kabilang panig, si Yoon Hayan ay sabik na inaasahan ang kanilang pagpupulong. Kinabukasan, nakilala ko ito at hindi na ako tumira sa mga kaganapan kahapon. Gayunpaman, si Kim Suho at ang iba pa ay tila nag-aalala tungkol sa aking sitwasyon, na nagparamdam sa akin na medyo mahirap. Nagpasya akong hindi na mag-quibble kasama ang aking mga karakter, ang paghahanap ng isang paraan sa bahay ay ang pangunahing pokus. Kaninang umaga, si Chen na yon ay nakabalik na sa klase. Nakakakita ng kanyang paglalakad na may ilang kahirapan, sina Kim Suho at Shin Jong-hak ay parehong nagmamadali upang tulungan siya, kahit na tinanggihan niya silang dalawa. Di nagtagal, oras na para sa klase. Inihayag ng tagapagturo na may mas mababa sa isang linggo hanggang sa kalagitnaan ng mga pagsusulit. Ang nakasulat na pagsubok ay agad na susundan ng isang praktikal na pagsusulit, na binubuo ng dalawang bahagi, one-on-one student duels at laban-laban sa mga hayop na pinatawag na mga hayop. Ang parehong mga bahagi ng pagsusulit ay magiging mas mahirap kaysa sa regular na kurso. Ang nakasulat na pagsubok ay hindi isang problema para sa akin, ngunit inaasahan ko ang problema sa mga duels. Sa pagsusulit ng dulang, ang mga mag-aaral bawat isa ay may 3 mga tiket sa nominasyon upang piliin ang kanilang ginustong mga kalaban.